Morning po. Morning everyone. Let us check po yung ating mga gadgets as well as yung ating mga cellphones and put it on silent mode po as we will be starting na po yung ating worship service today. I know na marami pa pong may jet lag kahapon sa ating family day, but I hope na ready na po tayo magpuri sa ating Panginoon ngayong araw na to. It's very fitting po that today is our Mission Sunday. No? Every third Sunday po ng ating month, we have our Mission Sunday. So later po during our offertory, babalik po yung ating mga deacons to collect din po yung ating missions offering. Hey, good morning, church. Psalmist declares, "For you, O Lord, are the most high over all the earth. You are exalted far above all gods." Brothers and sisters, let us rejoice and be glad. God promises that He will always be present with those who are the objects of His love. So this morning, let us honor Him with our joyful clap of praise. Brothers and sisters, let us bow down our heads for a while as we prepare to worship our Almighty Sovereign God. As we humbly come before Him, His throne of grace and mercy, let us examine our hearts and consecrate ourselves as we offer a worship that is acceptable and pleasing. Let us reverently come to Him with an internal attitude of submission to His will, because the living God's smile of approval leads to the guidance for the future. Let us give God our never-ending thankfulness for sustaining us with His divine grace and in providing us with His daily goodness. Most of all, let us thank Him for the gift of forgiveness for all our sins and the joy of His salvation. As we worship this morning, may God create in us beautiful hearts that honor Him, and may the Holy Spirit give us spiritual understanding of His Word, so that we may be able to live by it as we tread our journey of faith in our Lord Jesus' wonderful name. Let us all stand as we sing our hymn of response, our opening hymn, Jesus Saves. We heard the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around, Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land, climb the hills and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Call across the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell the sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing, all islands of the sea, echo back, ocean caves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By His death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly to the gloom when the heart for mercy craves. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves.
This a song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Let us all together read the call to praise and worship, taken from Psalm 111. This will be read in unison. Praise the Lord. I will extol the Lord with all my heart in the council of the upright and in the assembly. Great are the works of the Lord. They are pondered by those who delight in them. Glorious and majestic is his deeds, and his righteousness endures forever. He provides food for those who fear him. He remembers his covenant forever. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise. Let us continue worshiping God through songs of praise and worship. Good morning po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Samahan niyo po kami ngayong umaga na kantahan at papurihan ng ating Panginoon na sana handa rin po tayong sa mga challenges and opportunities na ibibigay po sa atin, knowing na makakayanan po natin ito dahil kasama po natin siya. Kantahan po natin siya ng Send Me Out po. Jesus, Lord of my salvation, Savior of my soul, send me out to the world to make you known. Jesus, King of every nation, this world's only hope, send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need in the name of Jesus. I wanna give my life away, all for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Carry to the brokenhearted, mercy you have shown. Send me out to the world to make you known. And to the ones in need of rescue, lead me, I will go. Send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need in the name of Jesus. I wanna give my life away, all for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Here am I will go. Send me out to make you known. There is hope for every soul. Send me out, send me out. Here am I will go. Send me out to make you know. There is hope for every soul. Send me out, send me out. I wanna be your
wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away. All for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus, I wanna be your hands set free. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away. All for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let's continue standing. Let us pray our prayer of adoration and confession. Holy and merciful God, we come before you with reverence and awe, for there is no God like you. The Holy Bible declares that you pardon iniquity and pass over transgression for the remnant of your inheritance. You do not retain your anger forever, because you delight in steadfast love, and we praise you because your mercy is not reluctant or forced. It flows from your very nature. We do not contribute, O Lord, to our salvation by our works, our sincerity, or our moral effort. We know that salvation only belongs entirely to you, and we acknowledge that your grace is free, sovereign, and effectual. You cast our sins into the depths of the sea because Christ bore our judgment upon that cross. What wondrous love is this, that you would set your affection upon rebels and depraved people like us. And yet, gracious Father, we confess our sins before you. Though redeemed by your grace, we still battle corruption of our flesh. We confess that we have not loved you with all our heart, soul, mind, and strength. We confess the sins of our thoughts, words, and actions. We have entertained sinful desires, neglected prayer, withheld forgiveness, and failed to reflect the holiness of Christ in our daily lives. Too often we presume upon your mercy will take and be taken lightly for the seriousness of our sins. Forgive us, Lord, for grieving your Spirit and dishonoring your name. Create in us clean hearts, O Lord, and renew a steadfast spirit within us. Teach us to hate sin and to treasure Christ above all earthly things. Cause us to walk in joyful obedience, not to earn your favor, but because we have already received it through your Son. And as we quote in the book of Micah, who is God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever, but delight to show mercy. We adore you, O Lord, for your patience, your holiness, your justice, and your unfailing love. Truly there is no God like you, pardoning sin, delighting in mercy, and remaining faithful to every promise you have made. O Lord, we praise you today, and we pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ, our great Savior and Mediator. Amen. As a hymn of response, let us sing, I Need Thee Every Hour. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford.
I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee, oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptation lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee, oh, bless me now, my Savior. I come to thee. May I invite the Sunday school children and their teachers to come in front for our congregational prayer. Let's all be seated. And as we sit, let us extend our hands as we pray for our church, and I pray for our children in their Sunday school. Let us again put ourselves in a state of prayer and feel the presence of our Lord. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, praising you for your mercy and grace. Thank you for showing us your love and the grace that calls us to be your people. We acknowledge that apart from you, we can do nothing, and we ask that you would continue to shape us by your word and your spirit. We pray, O Lord, for our ministry leaders, volunteers. Grant them wisdom, humility, and endurance as they serve your people. May this church be a light in this community and a place where many come to know and follow Christ. Father, we especially pray for our Sunday school children today. Thank you for every child that you have brought here. Open their hearts and understand so that they may understand and love your word. Protect them from the influences of the world and help them grow in faith and obedience to you. Raise them up to become faithful followers of Christ who will boldly proclaim the gospel in their generation. And we also pray for the Sunday school teachers to give them patience, joy, and wisdom as they teach and care for these children. May the seeds of truth planted today bear lasting fruit for your glory. Lord, use this church for the spreading of your gospel near and far. Keep us faithful until the day Christ returns. And we pray that all these things be according to your will. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant us thy peace. Amen. Let us all stand as we reverently honor our scripture text taken from Matthew 28, verses 16 to 20, the Great Commission. Let us all read it in unison. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." As a response, let us sing, "Open my eyes that they may see." Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me.
Place in my hands the wonderful key that shall unclasp and set me free. Silently now I wait for thee, ready, my God, thy will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Open my ears that I may hear voices of truth thou sendest clear. And while thy Spirit speaks in my ear, everything false will disappear. Silently now I wait for thee, ready, my God, thy will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Let's all be seated. Brothers and sisters, let us now prepare our hearts and minds to listen to the Word of God to be ministered to us by our dear Reverend Ruben Joseph Ortesa Jr. Let us give praises and thanks to God for allowing Pastor Ruben to share the Word of God today, this morning. Morning po. Morning sa inyo lahat. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako. Let's pray. Our Father, we thank you, O Lord, that we can come before you. We thank you, Lord, that you would speak to us. We thank you, Father, for your word. We thank you, O Lord, that you are the God who is working in us. So we ask, Father, work in us powerfully this morning. And use your word, O Lord, the Holy Spirit, and stir our hearts and challenge us, O Lord God. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So muli po, magandang umaga po sa inyo lahat. And we praise God for this time to worship together. Kasama po sa inyo dito po sa CCCN. Ang title po natin ngayong umaga ay galing sa ating passage, Commissioned by Jesus. Title po natin is Commissioned by Jesus. And as we look at this passage, considering po yung theme natin, itong mga nakaraang mga buwan, following the Lord Jesus, walking with Jesus, following in the footsteps of Jesus, and following yung mga gusto gawin o gusto ipagawa ng ating Panginoon sa atin. Pagkatapos mag-aral, pagkatapos ng training, pagkatapos ng ilang taon na nagpapagal sa school, meron pong graduation. Meron pong commencement exercises. And doon po sa graduation ay sinasabi at pinapaalala at dinidiin sa mga kagraduate, ano po ang inyong gagawin? Paano nyo po gagamitin to? Lahat ng natutunan nyo. At gagamitin nyo sa trabaho, gagamitin nyo sa mundo. And in a way, makikita natin ito bilang commission. Pag-commission sa kanila, pag-send out sa mga graduates as bagong mga workers o bagong mga professionals sa mundo. Kahapon po, May 16, graduation sa Philippine Military Academy, Class of 2026. At ito, speaker nila si President Marcos at ito isa sa mga sinabi niya doon sa mga graduating batch na ito. Sabi niya sa kanila, at marami pa siyang sinabi, pero sabi niya, as you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Republic of the Philippines. And with that, nag-graduate po sa PMA kahapon ang 207 cadets. Simula na sila maglilingkod sa ating bayan. Dito rin po sa atin, alam ko may mga nag-graduate na. Congratulations po sa inyo. Ito po yung season ng graduation. Ito po yung season that we send out. Yung mga estudyante natin, graduates na. At maghahanap na sila ng trabaho. At magkakaroon na sila ng mga sweldo. Okay? So ito ay mga events and activities na ito that we send them out.
at para harapin na nila yung future at gawin nila yung mga dapat nilang gawin. So ito po ating passage ay parang ganito, no? Ito ay parang isang commission, no? Sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kaya ito ang tawag natin sa Matthew 28 verse 16 to 20. Ito po yung Great Commission ng ating Panginoong Jesus. Dito po sa passage may mga binilin siya, may instruction siya. Sabihin natin yung kanyang summary ng lahat ng tinuro niya. And hindi lang of course sa Matthew 28, meron din sa Luke, meron din sa Acts, lahat ng mga huling binilin ng ating Panginoon. No? And dito sinasabi natin na kinomission niya yung kanyang mga disciples and to send them out. Ito yung assignment nyo. Ito talaga yung gagawin ninyo. Mga last words ng Panginoong Jesus bago siya umakyat sa Diyos Ama. Okay? Summary ng lahat ng tinuro niya. Tingnan natin yung disciples. Ano po yung damdamin dito ng mga disciples? Pagkatapos po ng resurrection ng Panginoong Jesus, sabi sa kanila ng angels na makikita niyo siya sa Galilee. Sabi niya siya ay mabubuhay muli, makikita niyo siya sa Galilee. So sa verse 16 and 17, sila na ay pumunta sa Galilee. At nakita nga nila ang Panginoong Jesus. At sabi po sa ating passage, sila po ay nagpuri at nagsamba sa ating Panginoong Jesus. But some doubted. Sa dulo ng verse 17, yung iba po ay nag-alinlangan. Tingnan niyo po yung passage. Hindi po sinabi dito kung bakit sila nag-doubt. Hindi po sinabi dito kung saan sila nag-doubt. Hindi sinabi sa passage at hindi pinaliwanag sa passage yung kanilang pag-aalinlangan. Yung salitang doubt po dyan ay ginamit ni Jesus kay Peter sa Matthew 14. At maaring ito rin yung point ni Jesus dito. So ito po yung passage na nasa dagat si Jesus, may bagyo, nasa boat yung mga disciples, and then nakita nila si Jesus, akala nila naglalakad na multo, tapos sabi ni Jesus, it is I. Sabi ni Peter, sige tawagin niyo po ako kung ikaw yan. So sabi ni Jesus, come Peter, naglakad si Peter sa dagat, sa bagyo, naglakad si Peter. But nag-focus si Peter sa malakas na alon at malakas na hangin, lumubog si Peter. Tapos sinagap siya ni Jesus at sumakay sila sa boat. Sabi ni Jesus kay Peter sa verse 31, O you of little faith, why did you doubt? So posible na ito rin yung nangyari sa mga disciples. Yung faith nila ay nanliit, sila ay nag-alinlangan. So kahit na sinabi sa passage, nakita na nila ang Panginoong Jesus, nag-worship sila sa Panginoong Jesus, pero parang medyo nag-hesitate sila, parang nag-aalinlangan sila. Posible siguro. But ito makikita natin again sa Matthew 28, simula sa verse 16 and 17. Ito yung mga disciples. Ganito yung mga disciples. Hindi po sila lahat parehas na malakas ang faith. Yung iba po sa kanila ay nag-aalinlangan. Pero dito sa passage natin, malakas yung faith, mahina yung faith. No? Nag-worship nga sila lahat, meron nag-doubt. Sa kanila lahat, binigay yung commission. Sa kanila lahat, binigay yung commission. So matagal na po ba tayong Kristiyano at matagal na ba tayong disciple? Solid ba ngayon ang ating faith? O merong pag-aalinlangan? Ito pong Great Commission ay para sa ating lahat. Ito po ay para sa ating lahat. Whether ano po ngayon ang ating mga naabalahan or ano po ang ating mga damdamin or ano po ang kung meron mga pag-aalinlangan sa atin pong faith. Ito po ay para sa atin. Hindi lang po ito para sa mga leaders, no? Hindi lang ito para sa mga elders at deacons. Hindi lang po ito para sa mga nagli-lead ng mga ministries and activities nyo. Ito po lahat ay para sa atin. So tingnan natin yung passage, Matthew 28, verse 16 to 20. Lahat ng disciples ay binigyan ng commission na ito, ng assignment. Lahat tayo ay tinawag dito na sumunod to walk forward with the Lord Jesus Christ to follow, ayon sa mga salita dito ng Panginoong Jesus. And dito sa passage, dito sa commission niya, tingnan lang natin yung tatlong bahagi. 3 parts dito sa commission. Number 1, ito po ay commissioned with the authority of Jesus. Ito po ay commissioned with the authority of Jesus.
Sa verse 18, sabi po ng Panginoong Jesus, no? Sabi niya, nasa Kanya na lahat ng kapangyarihan. All authority in heaven and on earth has been given to me. Hawak niya na ang lahat ng powers. No? Siya na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya po ilan titles na ginagamit natin kay Jesus ay King of Kings, diba? And Lord of Lords. Siya na ang pinaka. No? Nasa Panginoong Jesus ang lahat ng authority. And pwede nating tingnan ito sa dalawa pang bahagi. Yung letter A, ito ay authority to send us out. Yung sinabi ni Jesus, nasa Kanya na lahat ng authority, may authority siya to send us out. May authority siya to give us the command. No? Dahil ang Panginoong Jesus ay pinakamakapangyarihan sa lahat, kung ano ang sabihin ng Panginoong Jesus, dapat nating sundin. No? Ang mga commands niya dapat nating gawin. At sinabi niya, lahat ng authority na sa akin, lalo siyang may authority na sabihin sa atin, go. No? Go out and make disciples. Okay? So, yun po yung authority niya, kaya kailangan tayong sumunod. Sa bansa nga natin ngayon, may mga road signs tayo. For example, may mga road signs, di ba, na no U-turn. No U-turn dyan. Yung mga road signs sa ganon, pag nilabag natin, tapos mahuhuli tayo sa camera o mahuhuli tayo ng traffic enforcers. Kailangan tayo sumunod sa mga road signs natin. Minsan, nung mga bata pa tayo, naglalaro tayo siguro sa labas ng bahay, tapos pag sumigaw na ang magulang natin, umuwi ka na. Sino po yung may authority sa atin? Di agad-agad tayo, di ba? Susunod tayo sa magulang natin. No? Paano pa kaya kung ginamit niya ang full name natin? Ruben Orteza Jr., umuwi ka na. Di siguro talaga kakabahan ka, uuwi ka talaga. Di ba? Pag ganun talaga, alam na galit na yung magulang mo, uuwi ka. No? Sunod tayo. Sunod tayo. How much more pag ang nagsalita, ang Panginoong Jesus. Sabi niya, all authority sa akin. No? Pag siya nagsalita, sunod tayo. No? Hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. No? Kaya tayo ay lalakad at susunod sa commission dito sa passage. Kasi ang nagsalita ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Yeah? Kaya tayo ay susunod. Yun po yung letter A. Pero pagdating sa authority, tingnan din natin yung letter B. Authority over all authorities sa letter B. At sabi ng Panginoong Jesus, di ba, nasa Kanya na ang lahat ng kapangyarihan. At ibig sabihin, lahat ng powers, lahat ng rulers, lahat ng spirits, lahat ng kings, lahat ng nations, etc. sa langit at sa lupa, nasa ilalim ng kamay ni Jesus. Hawak ni Jesus. No? Lahat ito ay nasa Kanyang kamay. Okay? Ang Panginoong Jesus, siya na ang mas mataas sa kanila lahat. Diba? Siya na ang pinaka sa kanila lahat. Kasi even sila lahat ay dapat sumunod. Sila lahat ay dapat lumuhod sa Panginoon. At lahat ng gusto nilang gawin, gustong gawin ng mga powers na to, gustong gawin ng mga nations na ito, lahat magagawa lang nila kung may pahintulot ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung may pahintulot at may approval lang ng Panginoong Jesus. Ang mga nangyayari sa mundo ngayon, hindi mangyayari kung walang pahintulot ng Panginoong Jesus. Sabi niya, all authority nasa akin. Hindi mangyayari yan kung walang pahintulot ng Panginoong Jesus. Hindi po ang US, hindi po ang Israel, hindi po ang Iran ang makapangyarihan sa lahat. Nangyayari po yan dahil may pahintulot ang sovereign God. Mga persecution po nangyayari sa mga kapatid natin, sa mga lugar na may persecution. Nangyayari po yan dahil may pahintulot ay ang Panginoon. Mga events po sa bansa natin na nangyayari, na hindi natin nagugustuhan o yung iba nagugustuhan natin. Ba't nangyayari? Dahil may pahintulot ng Panginoong Jesus. And even yung mga nararanasan natin sa buhay natin, good and bad sa buhay natin, nangyayari dahil may pahintulot ng Panginoon. Kahit po yung mga bad, mga masasamang nangyayari sa atin, nangyayari lang po dahil may pahintulot ng Panginoon, ng sovereign God. No?
Kasi sabi niya, all authority na ay nasa akin. Hindi po natin sinasabi na gusto niyang masaktan tayo. Pero sinasabi natin na in-appoint niya yon dahil may purpose siya doon na eternally better para sa atin. Dahil sa Kanya ang lahat ng authority. Siya Panginoong Yesus ang may hawak ng lahat. Kapag sumunod tayo sa commission na ito, and we walk according sa gusto ni Jesus dito, kahit good or bad ang mangyari sa atin, ito ay nasa Kanyang kamay. No? Pag tayo ay sumunod sa commission na to, hawak niya to, tayo ay nasa Kanyang kamay. Okay? Dahil siya ang may pinaka-authority. Sino po ang pwedeng kumontra sa Kanya? Nung college po, meron pa kaming ROTC, Reserved Officers Training Corps. No? And madalas naman ang ginagawa namin ay nagpaparade lang kami sa gitna ng sunken garden. Hindi ko po alam pag may gera, ano yung magagawa pagka nagpaparade-parade kami. But sa gitna ng isang parade drill, na mainit ang tirik ng araw, may mga ginawa kaming mga drills, left, right, at kung ano-ano pa, tas medyo nahilo ko. No, and I think, hindi ko alam, nabitawan ko ba yung rifle ko or medyo nag-stumble ako ng konti. Napansin ng unit commander. Tapos inutusan niya ako, punta muna sa likod. Punta ka muna sa lilim, sa ilalim ng mga puno. Tayo ka lang doon, magpahinga ka. Okay? Sumunod ako sa kanya. Walang kokontra sa unit commander namin. Siya may authority sa amin. No? Kasi sumunod ako eh. Tapos okay na ako, bumalik na ako sa unit namin. Pag sinabi ng Panginoong Jesus, walang pwedeng kumontra. No? Pag may pahintulot ni Jesus, mangyayari. Pag ayaw niya at walang pahintulot ng Panginoong Jesus, hindi mangyayari. Siya may authority sa lahat. And good and bad, nasa Kanyang kamay. No? The one na makapangyarihan sa lahat, He sends us out. He gives us this commission. The one na may powers and authorities sa lahat ng mga powers and authorities dyan sa labas. No? He gives us this commission. Maybe nakakatakot. Kasi siyempre pag lumabas tayo, pagpunta tayo sa ibang bansa, maybe. Pag nag-ministries tayo, no? Hindi natin alam kung sino makakausap natin, hindi po natin alam ano yung mangyayari sa atin. Pero hawak ng Panginoong Jesus lahat. Sa Kanya ang lahat ng authority. So tayo po ay pwede magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Yun po yung number 1 natin. We are commissioned with the authority of Jesus. No? Yung number 2 po natin, we are commissioned with the command. Ito po yung command ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung gagawin natin. Sabi po dito sa verse 19, go therefore and make disciples. O kahit saan tayo pumunta, no, at saan tayong tungo, kung nasaan tayo, we make disciples. Ang sabi po ng mga Bible scholars, sa Greek translation, sa original Greeks, ang major action word dyan ay make disciples. Lahat po ng other action words ay supporting action words. Ang pinaka-action word dyan ay make disciples. Ang focus po at ang point ng command is make disciples. No? Kailangan mag-go. Di ba? Make disciples. Go and make disciples. Gawin nyo yan. Make disciples. No? And so we make disciples sa pamilya, sa office, sa school, sa barangay, sa mall, sa hospital, etc. Kung kahit nasaan tayo. No? Humayo tayo. Bakit? Para saan? To make disciples. Kumilos tayo to make disciples. So ito yung command. Ito yung inuutos sa atin ng Panginoong Jesus. Utos niya sa lahat ng Kanyang disciples. Dito sa passage natin, hindi po natin paghihiwalayin yung evangelism and discipleship. No? Magkasama po siya. To make disciples, kailangan sisimulan natin siyempre to share the gospel with evangelism. Then to make and strengthen disciples, kailangan palakasin natin sila. So yun po yung discipleship, pinapalakas natin sila. Magkasama po dito, no? Evangelism and discipleship. Kasama po yan sa command to make disciples. Hindi din ito limited sa isang discipleship program. Dito po sa passage, wala namang program po na binigay dito. Ang tingnan nyo, actually, pag tingnan nyo yung ilang mga halimbawa sa New Testament kung paano ito ginawa
no, ng mga unang disciples. Tingnan po natin, ito yung mga ilang halimbawa sa New Testament. Sila po ay nag-learning together doon po sa New Testament. May fellowship and may prayer pagdating po sa Acts. No? Sinusunod nila ang commission ng Panginoong Jesus. Sila din ay serving and ministering sa bawat isa. To encourage, to strengthen, tulungan ng mga disciples. Sila din po ay preaching and sharing the gospel everywhere. Lalo na sa Acts 8, sa mga passage na yan, na may persecution na nangyayari, so kailangan silang tumakas at kung kahit saan sila pumunta, nag-share sila ng gospel. And then sa Acts 11, may visitation sila, may teaching, may encouragement, yung ginagawa ni Paul na bahay-bahay at ginagawa nila Peter na may bahay na mga pinupuntahan sila and ini-encourage nila at nagtuturo sila. Then makikita natin ginagawa nila ang discipleship by one-on-one. No, one-on-one. Nakausap nila ang one-on-one na nag-share and encourage nila. Or families, no, families. Like for example, si Peter, nung pinaliwanag ni Peter sa bahay ni Cornelius, sa family and household ni Cornelius. And then ginagawa nila ito in small and large groups. Of course, in Acts chapter 2, na nag-preach si Peter, malaking grupo yun. And then sa mga sumusunod pa na mga passages sa Acts, in small groups, kung saan mapunta si Peter, saan pumunta si Paul, at yung mga disciples, at sila Barnabas, at lahat sila, in small groups and large groups. Ina-encourage nila, nagtuturo sila. And makikita natin, all throughout the New Testament, ito ay ginagawa nila spoken, kausap nila, face-to-face, kausap nila yung mga disciples, but makikita din natin, ito ay ginawa ni Paul at ni Peter at ni John, written and read, no? James, nagsulat sila ng letters, pinadala nila sa church, basahin nyo to. Pagkatapos yung basahin, ibigay nyo dun sa kabilang church, basahin nila. No? So yun yung nangyayari sa mga discipleships na ginagawa sa New Testament. At ang dami-daming mga paraan na namin pwedeng gawin na kasama sa command to make disciples. Okay? So kahit paano pa at ano ang mga sitwasyon natin, pwede tayong kasama talaga at sumunod talaga sa command na ito. Even to pray for others. Yun ay mahalagang part ng discipleship. Now, pagdating din sa passage, dito sa verses natin, 3 pa ang kasama natin dito sa ating passage. Letter A, tingnan niyo po yung scope of making disciples. Ang scope po of making disciples is all peoples. Dahil pag tinignan po natin sa verse 19, nandun po ang salitang all nations. And so makikita po natin yung sakop, no, ng sakop ng commission na ito. Yung sakop po ng assignment ng Panginoon sa atin. The command is to make disciples of all nations. Now, hindi naman exactly geopolitical, mga bansa, no? Pero yung salitang nations dito or ethnos, ito ay ginagamit para sa mga Gentile peoples or yung mga peoples na hindi pa nakakilala sa Panginoon, na nasa labas ng pamilya ng Diyos. No? So ito po ay mga people groups. Ito po ay mga cultures. No? Not necessarily countries. No? Pero ito ay iba't ibang klaseng mga tao. Okay? Ito yung sakop po ng command. Alawak po. Alawak. Buong mundo. No? Kasama dito sa command na ito. Of course, magsisimula tayo sa malapit sa atin. Families natin, friends natin, office mates natin, schoolmates natin, mga kaibigan, mga kapitbahay natin sa barangay. Doon tayo magsisimula. Kasi kasama sila sa command. Kasama yon na gagawin natin. No? To make them disciples. Pero hindi pala tayo titigil doon. Hindi tayo titigil doon. Dahil kung saan pa pwede, at tayo ay dapat katuwang dito, partners dito, na para abutin ang lahat ng people sa mundo ng gospel. Para lahat ng people sa mundo ay makarinig at sumampalataya sa Panginoon at maging disciples. No? All nations, all peoples. Kaya pumasok po dito yung missions. No? Dito pumasok yung missions. So evangelism, discipleship, and missions. Now, ang missions po ay lalong lumalawak pag sinabi natin yung pag-uusap, yung pag-aaral ng missions. Dati po ang missions, pupunta lang tayo sa ibang lugar. Ano po? Then, ang missions naging cross-cultural. O ibig sabihin, basta ibang culture, pwede mo nang iabot
no, para sa gospel. Pwede mo na i-share ang gospel. And not necessarily na pupunta ka sa ibang bansa. No? For example, dito lang sa ating bansa, sa Pilipinas, cross-cultural na pag tayo ay nag-share sa mga iba sa mga lugar sa Mindanao. Yeah. So, from pagpunta sa ibang bansa to cross-cultural. And then, nagkaroon na rin ng 10-40 window para magkaroon ng focus. Yung 10 to 40 degrees north latitude, no, kung saan marami pang sa mundo. Kung ito yung mundo, nandito siya banda sa gitna, basta marami pa na hindi pa believers, marami mga Muslim and Buddhist. So yun ang naging focus. Yun ang naging focus ng maraming mga missionaries. And then, nagkaroon pa ng mga bansa na may persecution. Dahil doon sa mga lugar na yon, mahirap mag-share ng gospel, mahirap mag-discipleship. No? And so makikita nyo yan sa mga websites gaya ng Open Doors and Voice of the Martyrs. No? O saan ka mag-share ng gospel? Saan may concern ang discipleship? Saan kailangan ng tulong, prayers, at efforts po natin. And then, nagkaroon pa ng mga unreached people groups. So ngayon, hindi lang mga bansa, but cross-cultural, but also different languages and different cultures na mga hindi pa naaabot ng gospel, mga traditional tribes, people groups. No? Now, karamihan wala sa syudad. No? And for example lang sa India po, meron 2,000 people groups na iba-ibang cultures and language na hindi pa naaabot ng gospel. No? Ganun po kadami ang mga unreached people groups. At makikita niyo po yan sa Joshua Project na website. So, ang lawak ng sakop ng mission natin. But consider also globalization, migration, and world events. Kaya po, may yung mga world events, nagkakaroon tuloy ng mga refugees. And for example, yung mga war sa Syria, yung war sa Middle East, at yung mga tao doon ay tumatakas at tumilipat sa ibang mga bansa. Consider globalization, migration, and world events. Maraming people sa ibang mga cultures na umaalis sa mga tahanan nila at pumupunta sila sa ibang bansa at pwede na silang maabot ng gospel. Maraming peoples na ibang cultures na nandito na sa ating bansa. Hindi na tayo ang kailangan pumunta sa kanila. Sila na pupunta dito. Sila nag-aaral dito. Sila nagtatrabaho dito. No? Pakasalan nila ay Pilipino. Sila ay dito tumitira. Sila ay nagmamigrate dito. Sila ay nagre-retire dito. No? Hindi na tayo kailangan pumunta sa kanila. Sila na pupunta sa atin. And also consider the internet. Iabot natin ang buong mundo basta may internet signal. Tingnan niyo po yung sakop. At tingnan niyo po yung opportunities to make disciples of all nations. No? Na meron po ngayon na lahat ng opportunities na available po sa atin ngayon. Hindi tayo titigil sa mga nasa paligid po natin. Maging part tayo, abutin natin ang buong mundo para sa gospel. Yung letter B po, pagdating sa discipleship. The sign of making disciples is baptism. Sa verse 19, kasama sa paggawa po ng disciples ay baptism. To baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And once naintindihan na nila, ano ibig sabihin at sila na ay disciple, follower, sila na ay mananampalataya, sila ay anak ng Diyos, sila ay totoong Kristiyano, and then ang sunod po doon ay baptism. No? Yun po ay pagsunod sa command ng Panginoon. Sa baptism po, pinanghahawakan natin na yung ginawa internally and spiritually, na ginawa ng Holy Spirit sa atin, na nilinis tayo na sa dugo ng Panginoong Hesus. Hinugasan na tayo sa dugo ng Panginoong Hesus. Kaya hinugasan tayo ng tubig. No? Dahil sa dugo ni Jesus, tayo na ay mga anak ng Diyos. Sa baptism din, pinapakita natin sa lahat na tayo na ay kasama sa pamilya at simbahan ng Panginoon Diyos. Tayo na ay kasama dito sa simbahan nito. No? Ito ay patotoo natin, ito ay witness natin sa iba. Kasama na ako dito, kasama na ako sa mga anak ng Diyos. Okay? Sometimes, pwede siguro natin tingnan na parang ito ay initiation. Pwede natin siguro tingnan na ito ay parang oath-taking. Di ba pag nag-oath-taking, pumasa na sa board exams, tapos meron oath-taking. So lahat ng pumasa sa board exams, mag-a-attend ng oath-taking. No? Parang ganun, no? Sa baptism.
Parang sinasabi natin at pinapakita natin sa lahat na tayo na ay tunay na mga anak ng Diyos at tayo ay disciples. Okay? So kasama sa discipleship ang baptism. And letter C, tingnan niyo po ang heart of making disciples, kailangan po ay obedience. Dahil sa verse 20, tingnan niyo po sa verse 20. Ito po yung mahalaga pagdating sa discipleship. Ito po yung mahalaga pagdating sa atin bilang disciples. Ang pinakapuso ng isang disciple ay puso na sumusunod. Sumusunod sa Panginoong Jesus. Dahil tingnan niyo po yung emphasis doon sa verse 20. Hindi po sinabi dyan na matuto sila tungkol sa lahat ng utos ng Panginoon. Pero turuan natin silang sumunod sa lahat ng utos ng Panginoon. Turuan natin silang sumunod. Hindi po sapat yung kaalaman. Pag sinabi pong disciples ako, anak ng Diyos, ang kailangan ay ginagawa ba ang mga utos ng Panginoon? Sumusunod ba tayo sa mga sinabi ng ating Panginoon? At marami po yun. Ang ilan sa mga utos ng Panginoon ay, do not worry, love your enemies and pray for them, love the Lord your God and love your neighbors. At ang disciple po ay nagsastruggle na sumunod sa mga utos na ito. At sa lahat pa ng commands ng ating Panginoon Diyos. Okay? Yung hindi po sumusunod, hindi po yung disciple. Okay? So to make disciples, tinuturo natin at ini-encourage natin at sina-challenge natin sila. Kailangan sila ay sumunod. Dapat sila ay sumunod to obey the Lord Jesus Christ. Okay? And yun din ang ating checklist. I-check po natin. Tayo po ay totoong disciples kung tayo din ay sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. The command sa atin is to make disciples. Sa lahat ng people sa mundong ito, mga disciples sa baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, sa mga taong sumusunod sa Panginoon Diyos. At lahat tayo ay may part po dito. Lahat po tayo pwedeng may involvement dito sa gawain na to para tayo po ay sumunod sa command at commission ng Panginoon. Kasi pag nag-fellowship po tayo together, no? At ini-encourage natin ang bawat isa, no? Pinapalakas natin ang bawat isa as discipleship. Pag nagko-coffee po tayo at nag-share tayo ng devotions natin at nag-share tayo ng ating mga problema and we encourage one another, we do that to strengthen disciples, no? Pag dumadalaw tayo sa bawat isa, nag-share tayo ng Bible verse, pinagpipray natin sila, sinistrengthen natin sila as disciples. No? So when we pray together sa ating mga Bible studies, when we serve one another, when we worship together, at lahat ng ating ginagawa, ang point po natin doon is to make and strengthen one another as disciples of Jesus. At marami pong pwedeng gawin. No? Pagbutihin po natin ang lahat ng ito. Yung po yung number 2, commissioned with the command of Jesus. And yung number 3 po natin, commissioned with the presence of Jesus. Dahil meron pong promise ang ating Panginoong Jesus. Verse 20, sa lahat po ng gagawin natin to make disciples, tingnan niyo po ang pangako ng Panginoong Jesus. I am with you always to the end of the age. Kasama po sa commission itong promise na ito. Meron bang ibang Diyos at Hari na ganito, na pagkatapos tayong bigyan ng assignment, no, at sasamahan pa tayo hanggang magawa natin ang assignment natin? Wala po. Wala pong ibang Diyos na ganito. Okay? Ito po ang makapangyarihan Diyos at ang Panginoong Jesus. Hindi niya inutusan ang mga disciples na hindi po tayo inutusan ng ating Panginoon, tapos bahala na tayo kung anong gagawin natin. No? Hindi po tayo inutusan, tapos naghihintay lang siya sa langit kung ano yung mangyayari sa ating mga assignments. No? Inutusan tayo ng Panginoong Jesus at sasamahan pa tayo ng Panginoong Jesus sa commission na binigay niya sa atin. So katatapos lang ng Regional Youth Camp sa Cavite, katatapos lang din ng Deacons Conference sa Boracay. Doon kasama niyo ang Panginoon. Pag-uwi niyo, kasama niyo pa rin ang Panginoon. No? Sa lahat pa ng mga activities at fellowships at ministries niyo dito, kasama niyo ang Panginoong Jesus. At sa mga outreach ninyo, pag kayo po ay lumabas at pumunta sa mga lugar gaya ng Valenzuela, kasama nyo ang Panginoong Jesus. At sa mga bahay at pamilya po natin, at nagsisikap tayong palakasin ang ating pamilya bilang mga disciples,
And we pray for them and we encourage them at in-explain natin ang salita ng Diyos sa bahay. We encourage them sa faith doon sa bahay kasama natin ang Panginoong Jesus. At sa lahat ng mga ministries na binigay ng Panginoon. Big and small. Nagtuturo sa Sunday School. Nagpa-practice for worship. Sa lahat ng efforts po na yun, ginagawa natin to strengthen and encourage disciples. At sa ano pang lugar na pinupuntahan natin, at kahit pumunta tayo sa lugar na mapanganib, at kung loloobin ay dalhin tayo ng Panginoon sa mga lugar na may persecution, para lang mag-share ng gospel, para lang tumulong sa mga simbahan, para mag-strengthen ng discipleship, kasama natin ang Panginoong Jesus. At kahit mapanganib, kasi sabi niya kanina, hawak ko yan. Hawak ko yan. Hindi po tayo nag-e-effort na mag-isa. Hindi po tayo naglilingkod na walang kasama. Hindi po natin ginagawa ito na tayo-tayo lang. Hindi. Kasama po natin ang Panginoong Jesus. Ito po yung number 3, commissioned with the presence of Jesus. Conclusion po natin dito sa Matthew 28:16 to 20. Lahat po tayo, yung mga disciples, lahat po tayo binigyan itong commission na ito. And we are called to follow and obey. No? Ito po yung nakita natin na 3 parts ng ating passage. Doon po sa number 1, we are commissioned with the authority of Jesus. Panginoon, makapangyarihan sa lahat. The authority to send us out. The power, the command to send us out. No? And be the authority over all authorities. So tayo ay sumunod. Pero yung comfort and hope natin, kahit saan tayo pumunta, siya ay makapangyarihan doon. Number 2, we are commissioned with the command of Jesus, and the command is to make disciples. At ang lawak-lawak ng sakop na to. All peoples, buong mundo. No? Hindi tayo mauubusan ng target. Buong mundo ito. Lahat ng peoples. At marami ng paraan ngayon na pwede nating gawin ito. B, the sign of making disciples is baptism. No? And we baptize in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Na makita ng lahat siya ay disciple. And letter C, ang puso ng isang disciple is obedience. Kailangan po sumunod. At tinuturo natin na sumunod. At encourage natin na sumunod. And number 3, we are commissioned with the presence of Jesus. Kasama natin ang Panginoong Jesus. Mahirap po ang commission na ito. Pag tinignan po natin, mahirap ito, ano po. At marami pong challenges dito. And many times, iiyak po tayo dito. Pero ito po yung binigay sa atin, no? ng ating Panginoong Jesus. So bukod sa ito ay commission sa atin. Bakit po natin gagawin ito? Bakit po natin gagawin ito? Hirap-hirap. Consider po natin ito. Ang Panginoong Jesus na nagbigay ng commission na ito sa atin. Siya yung namatay sa cross para tayo na sumampalataya ay maging disciple. Okay. Lahat po ng sumampalataya sa Panginoong Jesus at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa kasalanan ay niligtas niya. Ginawa niya mga anak ng Diyos, ginawa niyang disciples. Hindi lang po siya ang Panginoon na may authority sa lahat. No? Sa langit at lupa. Hindi lang siya ang Panginoon na nag-command sa atin. Hindi lang po siya ang kasama natin ngayon. Pero siya ang Panginoon na namatay para sa atin. Binigay niya ang kanyang sarili para sa kanyang mga disciples. Pinadala siya ng Diyos Ama para tubusin kanyang mga anak sa kasalanan. Consider po lahat ang ginawa ni Jesus. Consider po ang ginawa ng Panginoong Jesus sa cross. Consider niyo po, since dumating siya sa sabsaban hanggang makyat siya sa cross at namatay siya sa cross. Bakit natin gagawin ito? Consider lahat ng ginawa ni Jesus dahil karapat-dapat lang na gawin natin ito para sa Kanya. Karapat-dapat po bigay natin ating buhay at sumunod tayo sa Kanya. So let us make and strengthen disciples. Strengthen each one as disciples. Sa anumang paraan at marami pong pwedeng gawin. At bilang pasasalamat at para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you, Lord, for your command, but we thank you because you are God. Sa iyo po lahat ng authority sa mundong ito at sa langit pa. And Lord, you send us out.
and help us to remember you have the authority to send us out. And you have the authority over all authorities. So give us yung comfort and strength to make disciples. And you are with us, Lord. I pray, maalala namin yun. Especially in times, ang hirap-hirap po ng ministry, ang hirap-hirap po to make disciples, ang hirap-hirap, Panginoon, ng Bible studies and outreach, ang hirap po ng fellowships, yung iba hindi nag-a-attend. Parang yung hindi po namin nakikita kung meron pong nangyayari. But Lord, assure us and comfort us once again, you are there. Salamat, Panginoon. But draw us back to the cross. And galing sa cross, makita namin itong commission. Galing sa iyo na namatay sa cross para sa amin. Thank you, Father. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Shall we all rise before our response song? There's a call going out across the land in every nation. A call to those who swear allegiance to the cross of Christ. A call to true humility, to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in a hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to a dying race of men. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the streets or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. As the candle is consumed by the passion of the flame, spinning light unsparingly throughout the darkened room. Let us burn to know Him deeper, till the service flaming bright will radiate His passions and blaze with holy light. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which His service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name.
proclaim and live the truth in Jesus' name. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Let's all be seated. Brothers and sisters, let's continue worshiping God by bringing our tithes and offerings sacrificially from our hearts full of love for our Lord Jesus. May I read to you an exhortation from the 2 Corinthians chapter 9, verse 11. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. We will have a second round of collection for our missions offerings. I am calling on the deacons for the collection of our tithes and offerings. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in endless praise. Let them flow in endless praise. Take my love, my Lord, I pour at Thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for Thee, ever only all for Thee. Take my love, my loyalty, consecrated. Take my moments and my days, let them flow in endless praise. Let them flow in endless praise. Let's be silent for a moment of prayer as we dedicate these tithes and offerings, the portions of our labor, to the expansion of the kingdom of our Lord Jesus Christ here on earth. Manaming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong mapagpasalamat. Dahil kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng aming tinatangkilik. Tunay, O Lord, wala kaming mabibigay na hindi mula nang galing sa inyo. Aming buhay, aming lakas, ang aming oras, resources, lahat po ito ay biyaya lamang mula sa inyo. Ngayon, Panginoon, aming inaalay po ang aming tithes, offerings, at missions offerings na ito bilang pagsamba at pasasalamat sa iyo. Hindi kami nagbibigay dahil obligasyon po lamang ito, kundi ito po ay tugon sa dakilang biyaya na tinanggap namin mula sa pagligtas ni Kristo sa aming mga buhay. Naway maging kaaya-aya sa inyo ang handog namin na ito. Gamitin niyo po ito sa paglawak ng inyong kaharian at sa pagngangaral ng Ebanghelyo dito sa lupa. Pagpalain mo po ang aming mga missionaries, aming mga pastors, ang aming mga church workers, at lahat ng tapat na naglilingkod sa inyo, may pahayag si Kristo. Bigyan mo po sila ng lakas, wisdom, protection, at perseverance sa kanilang mga gawain. Nawa marami pang kaluluwa po ang madala sa pagsisisi at sa pananampalataya sa ating Panginoon po na si Jesus Christ. Sa amin, Lord, gawin mo kaming faithful stewards ng lahat po ng pinagkakatiwala sa amin. As church leaders, turuan mo kaming mamuhay na hindi para sa sarili, kundi para sa iyo lamang.
Maluwalhati ka po sa aming mga buhay. Sa lahat ng ito po, si Kristo po ang maitaas at ikaw lamang po ang maluwalhati. Sa matamis na pangalan po ni Jesus Christ, ang aming Hari, Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Tayo po ay tumayo at let us sing our doxology, Praise God, from whom all blessings flow. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let's all remain standing, and I am calling Pastor Ruben po for our closing prayer and benediction. Let's pray. Lord Father, we entrust ourselves to you. We praise you, O Lord. All authority, heaven and on earth, is yours. Indeed, Panginoon, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. So we also recognize, O Lord, na lahat na nangyayari sa amin, hawak ninyo. So Lord, Father, we entrust to you every decision na kailangan gawin this week, every work and school requirements na kailangan pong tapusin. We entrust to you and we pray for every sickness, O Lord, and every friend and family and loved one na may mga pinagdadaanan ngayon. Lord, we pray for all the concerns sa aming families. We pray for, Lord, for the concerns sa aming bansa this time. We pray, Lord, for this world today, and even, Lord, ang patuloy po na war na gulo sa Middle East, and so many concerns. But turn our eyes to you and help us to trust you, because you are God. Panginoon, encourage us, O Lord. We pray, send us out. Help us, Lord, and strengthen us as we make disciples, as we encourage one another as disciples. Use us, O Lord God, here, and use us sa families namin, and use us kung saan kami, Panginoon. And Lord, kung loloobin ninyo, then send us somewhere else, where, Father, we can start to work and make disciples sa mga lugar na yun. Panginoon, we pray, comfort us with your presence. Remind us, you are with us. You are the God, the Lord, who is always with us. And again, Father, we thank you for your grace, na lahat po ng ito and even more, posible lang, Panginoon, dahil ang aming Panginoong Jesus ay namatay sa cross para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Thank you, O Lord, Father. We thank you. Draw our eyes to you. Lord, help us fix our eyes, our hearts to you. And move us, O Lord, move us forward. We thank you, O Lord, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Tanggapin po natin ang benediction. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do His will, working in us what is pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen and amen. Let us all be seated po for our greetings and announcements. Warm greetings po to our visitors and our online worshipers. Join us again po next Sunday for our worship services. Ating pong i-greet ang ating mga kapatiran po na magse-celebrate ng kanilang mga birthdays for this week, from the week of May 17 to 23. Sa May 19 po, si Regan Skinsay, and si Bernadette May of Masca din po, si Bern, sa May 19 din, same day. And sa May 20, si Dinala Antioquia. So, praise the Lord sa inyong mga buhay, and naway madagdagan pa ng blessings yung next year nyo around the sun.
Okay, no, wala po tayong wedding anniversaries po for this week. And for our church announcements, later po, no? So I invite po muna yung mga birthday celebrators po natin to come in front and for us to pray for them. Si Regan, si Bern, saka si Din. Let us all pray for them as a church to bless them more po. Si Din, can you go ahead? Si Din lang yata ay nandito. Okay. So let's extend our hands as a sign of blessing po for our birthday celebrators. Heavenly Father, lumalapit po kami sa inyo ngayon na punong-puno po ng pasasalamat at kagalakan habang pinagdiriwang po namin yung mga birthdays, mga kabataang ito. Ito na po yung pinagkaloob nyo sa inyong iglesia. Salamat Panginoon po sa buhay na pag-work ninyo sa kanila at yung buhay na kanilang tinatamasa. Sa iyong araw-araw po na bayaya at higit sa lahat sa pagtawag mo sa kanila kay Kristo. Tunay po na bawat mabuti at sakdal na kaloob ay nagmula sa inyo, Lord God. Sa pamagitan po ng inyong Espiritu, gumawa ka ng makapangyarihan sa kanilang puso, Lord God. Hubugin mo po sila upang ibigin ang kabanalan ninyo at mamuhay sila sa katotohanan. Naway hindi lamang na hangarin nila yung personal success po at comfort, bagkus kundi pamamuhay po sila sa inyong kaluwalhatian. Gamitin po ang kanilang mga talent, studies, relationships, and future careers at buong buhay nila sa paglilingkod sa inyo. Bigyan mo sila ng wisdom, courage, humility, at unwavering faith upang maging ilaw sila sa kanilang generation. Panginoon, tapusin mo ang mabuting gawa na iyong sinimulan sa kanila at may maging buhay silang patutuo na ikaw po ang makapangyarihang Diyos na gumagamit ng kabataan para sa inyong mga layunin at kaluwalhatian. Lahat ng ito po, dinadalangin po namin sa pamagitan ng kapangyarihan ng aming Diyos na buhay na si Jesus Christ, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay po. So, for our announcements, we encourage everyone po, sa missions po, hindi po magagawa ng maayos yung missions kung di rin natin sila ipagpe-pray, yung dependence natin kay Lord ay mas mapapakita po natin when we participate in a congregational prayer, no? So we encourage everyone po to join us every Wednesday, 9 a.m. po, here at our Sunday School area for our weekly prayer meeting. And tinatawagan ko rin po yung mga kabataan, everyone po is invited for our leadership training mamaya, no? So since ang team po talaga natin since camp, tsaka kanina pong sermon is more on the missions. So we need to lead our mga kabataan as well as yung mga next generation natin on speaking the truth po and making disciples. And with that, ma-equip po tayo dito through our leadership training, and we encourage then yung mga parents to entrust us yung inyong yung mga anak later for our leadership training. So pangungunahan po nito ni Reverend Ruben Ortesa later po at 1 p.m. Okay, next po is we also would like to invite din, and nagpapaalam po namin uli, no? So not just mamayang hapon, pati next Sunday's hapon din po, no? We'll be having po yung care convergence na meant to move. Ito po ay sa Payatas. 1:30 to 6 o'clock. Next Sunday po ito. So we'll be having our convergence. So ito po yung quarterly na pagtitipon po within our classes na mga youth. And yung theme po nila is Salt and Light po sa Matthew 5:13 to 16, entitled po Meant to Move. No? So from movement, ano ba yung next natin na phase, no? Paano tayo mas magpo-progress, no? Through being salt and light in the earth. So hopefully po, pagsama po niyo sa prayer yung mga kabataan na mas imbibe po sa kanilang isipan na hindi sila meant to shy away at meant to hide, but meant to move and meant to shine. Okay po. Okay, meron pa po ba? So wala na pong ibang announcements. So inaanyayahan ko po ang lahat just for our fellowship song. Tayo po ay pwedeng umikot at makigreet sa ating mga fellow Christians dito sa ating Christian Reformed Church. Samahan niyo po kami ngayon ulit na kantahan pa po ulit ang ating Panginoon. Maari po tayong umikot at makipagkamayan po habang tayo po ay umaawit.
across this land, that all men might see the truth and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer, powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high.